Musashi Miyamoto versus Motobe. Yan nga ang ating pag-uusapan sa video nga to. Kung saan tatalakayin nga natin etong magaganap na laban ng dalawang halimaw na to mga tol. Ang dalawang master of weapon. Pero bago natin simulan yan ay pakipindot muna etong like at subscribe button. Dahil malapit na nga tayo mag 100k subscriber mga tol. At syempre pa-follow na rin ang ating Facebook page at ilalagay ko na lang sa baba etong link. At tara, simulan na nga agad natin. So simulan nga natin kung saan nasalubong neto ni Pikel etong si Motobe sa Underground Arena. At sinabi nga neto ni Motobe na siya na nga daw ang bahala sa lahat. At dito nga'y pumasok na etong si Motobe sa Underground Arena. At makikita nga natin na gulat nga etong mga nanonood na sila Baki at pati na rin etong si Musashi Miyamoto. At dito nga'y agad naman siyang na-recognize neto ni Musashi Miyamoto dahil naalala niya nga ay etong si Motobe ang humarang sa kanya dito sa laban niya kay Yujiro Hanma at ngumiti nga lang dito etong si Motobe. At dito ngay lumipat ang scene kung saan etong si Motobe ay naliligo. At dito sa isip niya nga ay naging mabuting kasama niya nga daw etong kanyang mga braso. Kahit nga daw sa makasarili niyang paraan o hangarin. At ngayong gabi nga daw ay makakatanggap ito ng gantimpala. At maya pa ay may napansin nga siyang nasa likod niya at yun pala'y walang iba kundi etong si Shibukawa. At nag-usap nga sila dito. Sabay sabi nga dito neto ni Shibukawa na hindi ka titigil kahit anong mangyari no. Sabay sagot nga dito neto ni Motobe na sorry pero harapin ko ito nang walang takot. At dagdag niya pa nga rito na walang gustong mangyari ito. Ngunit sa dulo ay naging pasanin ko ito. Dahil ito'y pakikialam ng isang taong hindi niya alam ang kanyang lugar. At nagulat nga dito etong si Shibukawa at sinabi na napakabiglaan naman ng lahat Motobe. Sabay tanong nga dito neto ni Shibukawa na gaano kadalas mag-training o mag-practice netong mga araw. At dito ngay napaisip etong si Motobe. Sabay sabi na napakahirap naman ng tanong na yan. At dito ngay tumawa etong si Shibukawa at sinabi na hindi ka ba nag-iensayo? Ilang beses ka nag-iensayo sa isang araw? At dagdag niya nga rito na nag-iensayo ka nga ba sa isang araw? At dito nga seryoso siyang sinagot neto ni Motobe na hindi. Ilang beses sa isang araw, ang isip ko'y hiwalay sa sining ng digmaan. At sa pang-araw-araw nga daw na paghiwalay dito mula sa dojo, sa pagkain, pagsisipilyo at pati na rin sa pakikipagsalamuha sa ibang tao, ay yan nga daw yung panahon na hindi niya inaasahan na kung saan sa panahon na yan ay marirealize niya nga daw na nakalimutan niya na talaga ang tunay ng sining ng pakikipagdigmaan. Sabay sabi nga dito neto ni Shibukawa na maliban nga sa pagkakataong yun, lagi mo ba itong iniisip? At sinagot naman siya neto ni Motobe na oo, kahit nga daw tulog siya. At sabay sabi nga ni Shibukawa na parang lalaki at babae nga daw, parang romance. Sabay sagot naman ni Motobe na tama, tulad ng sinabi mo. At dito'y binanggit pa neto ni Motobe na tuloy ang pagtsatsaga dahil hindi ko pa ito nakukuha. At dito ngay bumalik na ang scene dito sa Underground Arena. At dito ngay sinasabi neto ni Tokugawa dito kay Motobe na alam mo ang araw na to, ito nga daw yung araw neto ni Pikel. At dito ngay biglang pumalakpak na lang etong si Shibukawa. At dito ngay nagpalakpakan na nga rin etong sila Baki. Sabay sabi nga ni Motobe na tignan mo sila, nagsasalita sila. At dito nga sa isip ni Motobe, nag-thank you siya at nagbow nga siya dito kay Baki mga tol. At dito ngay natataranta etong si Tokugawa na kung saan pinipigilan niya pa nga etong si Motobe. At sabay sabi niya pa nga rito na hindi pa ba kayo kontento? At dagdag pa nga dito neto ni Tokugawa na si Musashi Miyamoto nga daw ang magpapasya kung gagawin niya o hindi. At dito ngay biglang nilapitan nga neto ni Motobe etong si Musashi habang nakahandpaket na kinagulat naman neto nila Baki at Gaya. At sabay sabi nga ni Motobe, hindi dapat ikaw ang magpasya niyan. Kung hindi ka lalaban, sasaksakin kita sa likod. At dito ngay bigla niyang binato etong si Musashi kung saan napapikit nga dito etong si Musashi Miyamoto. At dito niya ngay bigla nga itong binuwat at tumalon. At dito ngay binagsak niya nga etong si Musashi kung saan nahilo nga ito mga tol. At gulat na gulat nga ang lahat dito na kung saan gumana nga ang surprise attack neto ni Motobe. At napakabilis ngang sinundan ito neto ni Motobe kung saan ninawakan niya nga dito ang binti neto ni Musashi at inipit niya nga ito. At sabay sabi, ang Achilles tendon, maaaring hindi mo pa nararanasan ng ganitong sakit. At maya pa'y pinalipad niya nga dito etong si Musashi Miyamoto. At dito ngay bumagsak etong si Musashi Miyamoto sa sahig at dito ngay nahihilo pa rin siya. At ang kanyang kanang mata niya nga dito ay hindi nga nakakakita ng malinaw mga tol. At dito ngay papatayo na etong si Musashi at sinabi niya nga rito na inihampas mo ang ulo ko sa lupa at binulag mo ko ng malapitan at pinilayan mo ko.
At dagdag niya pa nga rito, noong kanyang panahon nga daw o kanyang era, ang lahat nga daw ng yun ay ginagamit nga daw sa pakikipaglaban. At dito ngay biglang umupo at ngumiti etong si Musashi at sinabi niya nga rito na Motobe, welcome. At etong si Motobe naman mga tol ay kumuha nga ng sigarilyo at nagsigarilyo. At dito ngay papalapit etong si Motobe kay Musashi habang may hawak na bote at naninigarilyo. At dito ngay umupo rin etong si Motobe at inalok niya nga etong si Musashi ng sigarilyo. At dito ngay tinanggap naman neto ni Musashi, ngunit inamoy niya nga ito. At dito ngay pati nga ang boteng hawak neto ni Motobe ay inamoy nga rin neto ni Musashi Miyamoto. At dito ngay seryoso lang siyang tinitignan neto ni Motobe. At dito'y biglang nagsalita etong si Musashi at sabay sabi na maliban dyan nasa bibig mo, etong mga tabako na to ay hindi na pwede gamitin. At kinagulat naman yun neto nila Baki. At dito ngay nakangiting sinabi neto ni Musashi Miyamoto na batay nga daw sa amoy ay alam niya nga daw na ito daw ay fugu. At pati nga rin daw etong bote ng alak ay meron din neto. At sa mga di nakakaalam mga tol, etong fugu, ito nga yung nakakalason na isda mga tol. At sinabi nga rin neto ni Musashi Miyamoto habang nakangiti na sinusubukan mo ba akong lasunin Motobe. At dito ngay nagulat etong sila Baki at nagpawis pa nga sila dito mga tol. At etong si Gaya naman ay napasabi na another level na nga daw etong si Musashi Miyamoto. At dito ngay sinabi naman neto ni Motobe na magaling ka. Ang mga maingat kong ginawang teknik ay pinigilan mo lang ng ganun kadali. Sabay sabi nga ni Musashi Miyamoto at hindi yun katanggap-tanggap. Ngunit kinontra nga siya agad neto ni Motobe at sinabi na hindi. Sa wakas ang aking karir ay nakakakita na ng liwanag ng araw. At dito'y biglang ang dinura neto ni Motobe etong tabako niya kay Musashi Miyamoto. Ngunit sinalo nga agad ito neto ni Musashi mga tol na kinagulat nga ng lahat. At hinipak niya pa nga ito. Sabay tinawag nga neto ni Musashi etong si Motobe at sinabi niya nga rito na magsisilbi nga daw ba etong mga usok bilang hudyat para ipagpatuloy ang kanilang laban. At dito ngay pinitik nga neto ni Musashi Miyamoto etong tabako kay Motobe. At sinalo nga agad ito neto ni Motobe at dito'y napakabilis nang naunahan niya nga etong si Musashi kung saan tinamaan nga dito etong si Musashi Miyamoto ng bote. At sinundan pa nga ito neto ni Motobe kung saan etong isang buong lata nga na merong lamang tabako ay pinakain nga dito kay Musashi Miyamoto. At dito ngay bumagsak na etong si Musashi Miyamoto, ngunit hindi pa nga tapos dito etong si Motobe kung saan kumuha pa nga ito ng smoke bomb at dito'y binato niya nga kay Musashi Miyamoto. At dito ngay napakalakas na pagsabog ang nangyari dito sa Underground Arena na kinagulat naman netong mga nanonood. Samantalang etong si Tokugawa ay umalis na sa battlefield kung saan napasabi na hindi ko na kaya to. At dahil nga sa pagsabog na yun, makikita natin etong si Baki na seryoso ngang nanonood sa laban ng dalawa. At dito'y napasabi nga etong si Baki na okay lang yan, gamitin mo lahat ng kailangan mo. Gumamit ka ng poison o bomba, lahat ng makakatulong para sa'yo. Basta bumalik ka ng buhay, Motobe. At dito ngay may nahatak etong si Motobe, gamit niya nga dito ay ang kadena. At nahatak niya nga dito etong katana neto ni Musashi Miyamoto. Sabay sabi nga dito neto ni Motobe, naintindihan ko na, bumitaw siya kagad. E na-expect ko pa naman sa kanya na tinuturing niya ang kanyang katana na para niyang sariling buhay. At dito ngay nagpakita muli etong si Musashi Miyamoto at inuubo pa nga ito. Sabay banggit niya nga kay Motobe na smoke balls. At dito ngay sinabi niya pa na matagal niya na nga daw tong hindi naaamoy. At kapansin-pansin nga dito sa kanya etong kanyang duguan na pisngi. At dito niya na nga naramdaman etong Achilles tendon at sinabi niya nga dito, so eto pala yung Achilles tendon. Mukhang ayos naman. At dito ngay nakangiting sinabi neto ni Musashi Miyamoto, ngayon dahil nga iniwanan mo ko ng sugat sa aking muka, paano mo ito babayaran Motobe? Sabay hugot naman neto ni Motobe sa katana at sinabi niya nga rito na tulad ng aking inaasahan, kahit nasa akin na ang katana mo, ay wala pa ring pagbabago sa sitwasyon. At dagdag niya pa nga rito, masyado tayong malayo sa isa't isa, kunin mo na ulit. At dito ngayon napakabilis niyang binato neto ni Motobe ang katana. Ngunit basic nga lang tong sinalo neto ni Musashi Miyamoto. At ngayon nga daw ay ang hawak niya na lang ay etong lalagyan ng katana. Wala na nga daw tong silbing sandata.
At dito nga'y tinalikod niya nga ito mga tol at bigla niya nga rin itong binato dito kay Musashi Miyamoto. At dito nga'y napakalupit nga neto ni Musashi kung saan isusuot niya nga itong kanyang katana dito sa lalagyan neto. Ngunit bigla nga itong sumabog mga tol na kinagulat naman ng lahat. At dito nga mga tol, sinundan ito neto ni Motobe ng kanyang kadena na tumama na naman dito sa pisngi neto ni Musashi Miyamoto. Sabay banggit ni Motobe na mukhang sobrang nabawi mo dahil hindi ka nag-iingat. At dito ngayon napadura nga etong si Musashi Miyamoto ng dugo. At dito'y napasigaw etong si Baki na sundan mo na. At dito nga etong si Musashi Miyamoto ay bigla niyang pinasok etong kanyang daliri dito sa sugat niya mga tol. At nagulat nga dito etong mga nanonood sa Underground Arena. At dito ngay napaisip etong si Baki at sinabi niya nga rito at naabot na nga daw neto ni Musashi etong kanyang ngipin mula nga sa kanyang sugat. At hindi nga daw yun isang acting lang. At ayun nga daw yung kabaliwang bagay na nanggaling nga daw sa sobrang pag-iisip. At dito ngay hinugot na neto ni Musashi etong kanyang daliri. At sinabi niya nga rito na umaalog na ang kanyang bagang. At dito ngay nagkwento bigla etong si Musashi at sinabi niya nga rito na minsan nga daw ay may nakaharap siyang nagngangalan nga daw na Shishido. At ang lalaki nga daw na yun ay gumagamit nga daw ng kusarigama. Ito nga yung gamit ngayon ni Motobe na may pabigat nga sa dulo na may kadena. At sabi pa nga dito neto ni Musashi Miyamoto, ngunit hindi ko nga siya hinayaan na tamaan ako ng mabigat na yon. Kaya naman napakahusay ng nagawa mo Motobe. At dito nga'y bigla na namang nag-swing etong si Motobe ng kusarigama na kung saan tumama naman sa katana neto ni Musashi Miyamoto. At pumulupot nga ito dito sa katana. At dito nga'y puwersang hinatak neto ni Motobe ang katana, ngunit hindi nga ito mahatak. At etong si Musashi nga ay hindi nga gumagalaw mga tol. At nagulat nga dito etong sila Baki at napasabi nga itong si Baki na kahit nga daw simple lang ang paghawak neto ni Musashi Miyamoto, kahit nga daw ang pinakakapit nga lang neto ni Musashi Miyamoto sa katana ay etong palasingsingan at pati na rin etong kanyang hinliliit. At dito nga'y buong lakas na hinahatak na to neto ni Motobe. Sabay banggit nga neto ni Musashi na kung ganon. At bigla niya nga ditong naputol etong kadena neto ni Motobe sa isang swing lang ng kanyang katana. At napatras naman etong si Motobe dahil nga sa hatak ng puwersa niya. At dito nga'y seryoso itong si Musashi at ngumiti ng dahan-dahan habang binabanggit niya nga na para sa kakilakilabot na ginawa mo sa mukha ng mandirigmang ito, ano ang iyong babayaran? At dito nga'y pinapili niya etong si Motobe kung paano siya hihiwain neto at sabay sabi niya nga rito, isa itong pamamaalam na regalo, wala akong pake kung paano ito ibibigay. Kaya pumili ka. Sabay nag-isip naman dito etong si Motobe at ang naisip niya nga dito ay old age nga daw mga tol o katandaan. At dito nga'y sagot sa kanya neto ni Musashi Miyamoto, ano ba yung sinasabi mo? Kung hangad mo ang mahabang buhay ay dapat namumuhay ka ng tahimik at hindi mo nga isusugal ang buhay mo sa lugar na tulad nito. Sabay sagot naman neto ni Motobe, nung panahon pa ng Edo ay may sinulat nga dito sa akdang pampalakasan na kilala nga bilang Hagakure. At nakasulat nga dito, kasama ng kamatayan ang daan ng mandirigma. Ngunit nagbago na nga daw ang daan ng mandirigma. Iba na nga daw to ngayon. Hindi na nga daw to pamumuhay para paglingkuran ang Panginoon. Ito na nga daw ay pamumuhay para nga daw protekta ng sarili. At ganun nga rin daw para protektan ang mga kapitbahay. So yung tinutukoy na nga ditong mga kapitbahay, etong mga fighter na sila Baki. At dito nga'y biglang naglabas etong si Motobe ng short spear at sabay banggit niya nga rito, para sa kaligtasan, naging landas ito na nakatuon lamang sa pananatiling buhay. Sabay tanong nga ni Musashi Miyamoto na marunong ka bang gumamit niyan? Sabay sagot nga dito neto ni Motobe, kung basihan nga ang katana mo na 1 hanggang 100 puntos at nakuha mo ay 500, para sa akin ang aking makakaya ay nasa 70 lang. Pero lalaban pa din ako at dito nga'y biglang umatake etong si Motobe at nakailag naman ng sobrang dali etong si Musashi Miyamoto at pinutol niya nga dito ang talim ng spear. At sa isipan nga dito neto ni Musashi Miyamoto, hindi ka man lang umabot sa 50 points. Ngunit hindi nga handa etong si Musashi Miyamoto dito sa pangalawang plano ni Motobe kung saan napakabilis niyang strike ang tumama sa kanyang muka. At nahilo nga dito etong si Musashi Miyamoto at dito nga'y naglabas ng forefinger etong si Motobe na may patusok at sinuntok na nga dito sa muka
etong si Musashi Miyamoto. At dito nga'y nagtalsika na ng maraming dugo habang nahihilo pa rin etong si Musashi Miyamoto. At dito nga'y napaluhod na etong si Musashi Miyamoto at sinabi pa nga dito neto ni Motobe na kinailangan kitang suntukin ng buong lakas ko. At dagdag niya pa nga rito, mula pa noong panahon ng Sengoku na labanan ay mas pinalakas pa namin ang aming mga atake. At dagdag niya pa rito na ang iyong ulo ay umaalog na. Samantalang etong si Musashi Miyamoto ay nakaluhod nga na halos wala ng malay. At dito ngay naglabas na etong si Motobe ng kutsilyo. Ngunit dito'y napakabilis ngang nag-slash etong si Musashi na tumama naman dito kay Motobe. At gulat na gulat nga ang lahat sa pangyayaring ito. At sumirit nga ang dugo dito sa tiyan neto ni Motobe at pati nga ang kanyang hawak na kutsilyo ay naputol. At natulala nga dito etong si Motobe. Samantalang eto namang si Musashi ay kinapa niya nga etong tama niya sa kanyang pisngi at sinabi niya nga rito, sinugatan mo ako gamit yung nakabalot sa kamay mo. Ngunit sa halip na makatulong sa iyan ay naging pampasigla pa nga sa akin ito. Pero kung hindi ka nga gumamit niyan ay siguradong wala pa rin akong malay ngayon. At dito ngay biglang tinawag ni Musashi etong si Motobe. Si Motobe naman mga tol ay nakatulala pa rin. Sabay banggit nga neto ni Musashi Miyamoto na meron ka bang suot na chainmail. At sa mga di nga nakakaalam may siguradong pamilyar nga kayo kung ano itong chainmail. Ang chainmail nga mga tol, ito nga ang pinaka-purpose nito. Isa nga itong armor na para nga maiwasan ng pagtusok o paghiwa sa katawan ng mandirigma. At binubuo nga ito ng mga bakal na maliliit na nagmumukhang kadena. At dito nga na-realize neto ni Baki na hindi nga nahiwa itong si Motobe. Sabay sabi nga ni Gaia, so dapat hindi siya nahiwa. At dito nga in-explain na kung saan ang bulletproof nga daw kapag binaril mo ay sigurado nga daw na hindi tatagos ang bala. Ngunit kapag ginamitan mo nga daw to ng mas matindi pang baril ay sigurado nga ang nakasuot ng bulletproof ay makakaramdam pa rin ng impact na itong baril. Kaya naman magtatamo pa rin siya ng sugat o injury. At dito nga mga tol ay napayuko na nga etong si Motobe. At etong si Musashi Miyamoto, sabi niya nga rito na kapag magsusot ako ng chainmail ay hindi niya ako maiiwa. Yan ba ang pinaniniwalaan mo? At dito nga seryoso etong si Musashi at dagdag niya nga rito na madali nga lang daw sa kanya kumitil ng buhay gamit nga daw ang likod ng kanyang katana. At marami na nga rin daw siyang kintil na buhay gamit lang ang kahoy na espada o kahoy na katana. Sabay sabi nga ni Musashi na walang kapantay ang kanyang atake. At sinagot naman siya neto ni Motobe habang hirap ngang tumayo at sabay sabi na sa tingin mo ba na mapagtatanggol sila ng isang kadena o isang chainmail? At dito ngay sinabi ni Musashi Miyamoto na nakikita ko na pati ang iyong paa pati na rin ang iyong braso ay meron niyang armor. At dito ngay biglang nag-fighting stance etong si Motobe sabay sabi na ano ngayon? At dito ngay biglang umatake etong si Musashi kung saan tumama naman sa kamay neto ni Motobe. Sabay sabi na huwag kang mahiya mandirigmang Motobe, eto na ang katapusan. At dito ngay lumipat ang scene sa panahon nga neto ni Musashi Miyamoto. At etong Lord of Kumamoto Castle ay humiling nga sa kanya na testingin nga daw etong makabagong helmet nila sa era na yon. At dito ngay habang inaanalisa neto ni Musashi kung ano ang ginamit na material dito ay napasabi nga siya dito, hindi ko dapat kayang hatiin ito ng buo gamit lang ang isang hampas. At dito ngay napangiti etong may suot ng helmet. Ngunit biglang sinabi nga neto ni Musashi Miyamoto, walang problema sa akin na gawin ng paghati na magtatapos nga ng buhay. At dito nga'y kinilabutan etong may suot ng helmet. At dito nga'y biglang sabi ng may suot ng helmet ay huwag mo ko hampasin ng sobra pakiusap. At dito nga'y sagot sa kanya neto ni Musashi Miyamoto, balak mo bang sabihin yan sa gitna ng digmaan? At bigla nga ditong nag-slash etong si Musashi kung saan nabiyak nga etong helmet pati nga ang ulo netong may suot ng helmet. At dito nga'y sumirit ang napakaraming dugo. At napasabi nga etong si Musashi Miyamoto na napapaisip ako kung ginamit ko ang likod ng aking katana ay pareho kaya ang epekto. At dito nga'y bumalik na sa scene sa laban ni Motobe at Musashi at dito nga'y bigla na lang lumaylay etong kamay neto ni Motobe. Sabay sabi nga neto ni Musashi na kahanga-hanga, isa na lang ang nagdudugtong dito at yun nga ang iyong armor. At dito nga nang gaganti na etong si Motobe ay napakabilis na namang nag-slash etong si Musashi sa paa naman neto ni Motobe kung saan bigla namang napaupo dito etong si Motobe mga tol dahil nga bali na etong dalawa niyang binte. At dito nga'y sinundan pa ito neto ni Musashi kung saan bumaon nga ang kanyang katana sa balikat neto ni Motobe. At
At dito nga'y biglang sumigaw etong si Baki na tapos na ang laban, itigil mo yan. At dito nga'y ngumiti etong si Musashi Miyamoto. At sa isip nga ngayon neto ni Motobe nang marinig niya nga ang sigaw ni Baki na tanga ka, kung ititigil ito ngayon kung ganun ay hindi ko magagampanan ng aking tungkulin na maprotektahan ka. At dito nga'y biglang kumilos si Motobe at sinuwag nga etong si Musashi at dinaganan niya nga ng tuhod ang kamay netong may hawak na katana at bigla niya nga itong hinedbat. Sabay sabi nga dito neto ni Motobe na nagpapasalamat siya sa mga ganitong pagkakataon at dito nga'y hinedlock niya etong si Musashi Miyamoto. Ngunit ang gamit niya nga dito ay kinakagat niya na nga lang etong kanyang kamay para nga lang humigpit ito. At etong sila Baki nga at ang iba pang nanonood ay nagulat nga sa pangyayaring ito. At dito nga'y biglang tinaas neto ni Musashi Miyamoto etong kanyang katana at tinusok niya nga dito kay Motobe. At ngayon nga ang tumatakbo na lang sa isip neto ni Motobe na hindi siya bibitaw. Dahil nga ang dalawa niyang pa ay hindi niya na nga daw magalaw. At kahit nga daw kanina hindi siya napuruan ng gusto dahil meron siyang chainmail, ay ngayon naman daw ay bumagsak na ang kanyang baga at ang kanya namang buto sa kanyang balikat ay nakatagilid. At ang isa niyang kanang kamay ay hindi niya nga daw magalaw. At dagdag pa nga dito neto ni Motobe na kung humina nga daw etong kanyang panga kahit konti, ay hindi niya na nga daw mapoprotektahan etong kanyang sarili, ang kanyang mga kaibigan, ang kanyang panahon, at syempre especially etong si Musashi Miyamoto daw. Sabay banggit nga dito neto ni Motobe na pasensya na. Sa wakas, pagkatapos ng mahabang panahon ay nahuli na rin kita. At nagulat nga ang lahat dito mga tol. At dito nga'y nawalan na talaga ng malay etong si Musashi Miyamoto. At dun na nga nagtapos etong laban mga tol. Kaya naman kung nagustuhan mo nga ang video na to ay baka pwede naman makahingi ng like at subscribe mga tol. Dahil malapit na nga tayo mag 100k subscriber. Maraming salamat sa panonood at pagsuporta sa ating munting channel. At syempre mga tol, abangan nyo nga ang ilalabas natin mga tol sa susunod, ang Hanayama versus Musashi Miyamoto. At syempre bago tayo magtapos ay shoutout muna sa kanila. Maraming salamat sa panonood at pagsuporta sa ating munting channel. Sobrang na-appreciate ko kayo mga tol. Kaya naman kung nagustuhan mo ang video na to ay pakapindot ng like at subscribe. At hanggang dito na nga lang ako mga tol. Maraming salamat sa panonood. Peace out.